From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Are you ready to receive the message tonight? I would like to preach a message in the 6th anniversary celebration entitled, Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords, not only of the Philippines, but in the Philippines. David said, blessed is a nation whose God is the Lord, and the people whom He hath chosen for His own inheritance. Naniniwala ba kayong hari ng mga bansa ang ating Panginoon? I-compare natin ang dami natin ngayon sa Araneta Coliseum sa karami ng mga citizen ng Pilipinas, kokonti lang talaga tayo. Pero kayong lahat representative ng inyong pamamahay na pumunta rito. Marahil hindi man ninyo alam kung bakit naririto kayo. Ngunit naririto kayo sapagat hinimok kayo ng Espiritu ng Diyos upang makisama sa proclamation ngayong gabi na Siya ay Panginoon ng mga Panginoon at Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari sa Pilipinas. You know what happens when the Lord becomes the King and the Lord of a nation? Alam ba ninyo kung anong mangyayari? Pagka ang Panginoon ay naging hari at Panginoon ng isang bansa. Kukunti lang tayo ngayon dito, pero pinroclaim natin yan, it is official in the sight of God. Bakit? Sapagkat ang mga ngaral pong ito ay lumalakad sa pamamagitan ng guidance ng Espiritu. Habang ako ay nananalangin, inatasan ako ng Diyos at sinabing, i-proclaim mo sa concert crusade sa 6th anniversary celebration na ako ang magiging hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon sa buong Pilipinas. Kaya naririto ako, lumuluhod na kasama ninyo at dala po ang bandilang yan na si Jesucristo ang siyang Panginoon at Panginoon, hari ng mga hari sa bansang Pilipinas. We claim the Philippines for Jesus Christ. Ngayon, hindi pa siguro alam ng maraming tao sa Pilipinas na naglanding ng Panginoon dito. And I would not boast to say what I'm saying tonight without the guidance of the Holy Spirit. Sabi ko, Panginoon, bakit ako pa po ang gagamitin ninyo? Meron namang iba dyan, maaaring yung gamitin, i-proclaim kayo. Mas makikilala pa.
mas malalagay pa sa newspaper, mas makikilala pa sa buong Pilipinas. Bakit hindi silang gamitin ninyo? Sabi ng Panginoon, kung ikaw ang napili ko, anong magagawa mo? Praise God. Kaya kita pinahira ng langis, sapagkat ikaw ay susunod sa lahat ng iniuutos ko. Payag ba kayo ngayong gabi? Payag ba kayong nasa harap na inyong television na si Jesus Christ ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon sa Pilipinas? Ang lahat ng payag ay pumalakpak na malakas. Woo! You heard them clap, Lord. You heard them sing. You heard them shout. Alam ba ninyo kung anong mangyayari pagkang Panginoon ay tinanggap na maging hari at Panginoon ng isang bansa? Ito ang mangyayari, mga kapatid, pakinggan ninyo. He will bless that nation and rain down righteousness in that nation or upon that nation like rivers of waters. Sabi po ng Proverbs 14:34, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Pagka siya'y tinanggap natin sa Pilipinas at nagkaisa tayo na si Jesucristo ang maging Panginoon at Hari sa Pilipinas, pauulanin po tayo ng pagpapala dito, pauulanin tayo ng pagpapala ng katuwiran sa bansang ito. You know what that means? You know what it means when I say He will bless and rain down righteousness upon that nation that proclaims Him and accepts Him as the King of Kings and the Lord of Lords? You know what does that mean? That means that His Spirit will influence the collective minds of the people of that nation. Hindi na po tayo maghihirap ngayon sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay gagala sa buong Pilipinas. Pag-aari niya ang lahat ng pag-iisip ng tao, pag-aari niya ang lahat ng mga damdamin ng tao, pag-aari niya ang lahat ng puso ng tao, ang lahat ng iniisip mo, yan ay nakikitang lahat ng Panginoon. Matutupad po, mga kapatid, ang sinabi ng Ezekiel chapter 11 verses 19 to 20 at ganitong sinasabi, and I will give them one heart, and I will put a new spirit within you, and I will take the stony heart out of their flesh, and I will give them an heart of flesh, that they may walk in my statutes and keep mine ordinances and do them, and they shall be my people, and I will be their God. Anong sabi ng Panginoon sa ating binasa sa wikang sarili? Sabi niya, bibigyan ko sila ng isang puso, nagkakaisang puso. Ipapasok ko sa kanila ang isang bagong espiritu. Ang matigas na puso ay aalisin ko. Bibigyan ko sila ng isang malambot na puso, upang sila ay lumakad sa aking kautusan at tumupad sa aking mga kautusan. At gagawin nila ito. Sila ay tatawaging aking bayan at sila ay tatawag na ako ay kanilang Diyos. Gagawin ng Panginoon ngayong gabing yan, magpapasimula sa gabing ito ang kanyang ipinangako. I-influensya niya ang lahat ng utak sa Pilipinas. Ang iba sa inyo rito, pumasok kayo. Alam ko, mga bato yung puso ninyo. Hindi kayo naaatik sa anumang sinasabik sa pangangaral. Pumasok kayo rito at ang iba sa inyo sinasabi nyo, tingnan ko ang pangangaral ni Kibuloy ngayon. Susubukan ko nga. Kung may power nga yan. Pumunta ako rito, hindi upang pumuri, kaya walang smile sa mga mukha ninyo. Sapagkat pumunta kayo rito, ang iba para magusyoso lang siguro. Matigas ang puso ninyo. Ngunit ngayon, habang sinasabi ko ito, pumapasok ang Espiritu ng Diyos at ang salita ng Diyos at kinukulikot na yung puso ninyo. Is that the right term in Tagalog? Pinalalambot na yung puso ninyo, mga kapatid. At lumalambot na kayo, kaya yung smile bumabalik na sa puso ninyo at sa mukha ninyo.
Kaya nagiging maganda't mga pogi na kayo ngayong gabi. Binabago ng lahat ng Panginoon. Kahit ang ating ekonomiya, bibitiwan ng Panginoon sa susunod na mga taon. Ay ekonomiya natin nakatali, puputulin niya ang taling nakakabit dyan at mabibitiwan yan. Huwag kayong mag-alala. Yung poverty na idinadalangin natin na prevalent sa Philippine society ay mawawala yan unti-unti. Magkakaroon kayo ng pagpapala. Kayong lahat na pumunta rito, mayroong financial na problema. Bitiwan ninyo ang inyong mga pananampalataya. Paliparin ninyo ngayong gabing ito, sapagat ang Diyos na naging Panginoon natin dito at naging Hari natin dito ay Diyos ng kayamanan, ay Diyos ng pagpapala. Walang limite sa Kanyang magagawa para sa iyo. Sasabihin mo, mahirap para sa akin yan. Pati yung pananalita mo, babaguhin ng Panginoon. Hindi lang yung puso mo at isip mo ang Kanyang babaguhin. Pati pananalita mo, babaguhin niya. Do you know you are God's co-creator? Everybody says, I am God's co-creator. You know how God creates things? God creates things by means of His words. In the Greek, the word means logos. That means thought from God. Do you know that thought are things? If you think about something, it becomes something later on. Lahat ng nakikita niyo sa buong sanlibutan, galing sa pag-iisip ng tao yan. Itong Araneta Coliseum na kung saan tayo, galing sa isip ng isang tao yan. O ilang tao, ilang arkitek. Kaya lumabas, naririto. Alam niyo, pagka kayo binagi ang puso, binago ang isip, pati pananalita niyo babaguhin. Huwag ninyong kalimutan, kayo'y ginawa sa inyo ng Diyos. You are God's co-creator. He creates by means of His words. We also unknowingly, unconsciously are creating by means of what we say. Pagka sinasabi mong mahirap, lumabas yun sa iyo, hindi mo alam may kapangyarihan yun, that's the power of the spoken word, gagawa sa iyo yan ng kahirapan at ikukulong ka isang araw. Huwag kang magtaka kung mahirap ang buhay mo. Mababago mo yan! Ikaw rin ang makakagiba ng kahirapang yan! Anong sasabihin mo? Walang mahirap sa Panginoon. Amen. Ang business ninyong pumunta rito, sino may mga business na pumunta rito? At lumalagpak. Okay, mahiya. Maliit o malaking business, lumalagpak. Yung financial ninyo, bankrupt. Kaya nasa taas. Sinong kinakailangan ng pera dyan? Taas ang kamay. Ayan, nagtaasan na. Bakit ninyo kinakailangan ng pera? Sapagkat ngayon ay wala kayong pera. Bakit wala kayong pera? Sapagkat sabi ninyo mahirap ang buhay. Gusto ba ninyo mga kapatid na ang pera ay lumapit sa inyo? Baguhin ninyo ang pananalita ninyo mula ngayon. Anong sasabihin ninyo? Ang pera ay lalapit sa akin. Huwag ninyong sabihin, mahirap ang buhay, mahirap ang pera. Huwag ninyong sabihin ninyo, ang pera ay may pakpak at akong hinahanap kahit saan ako pupunta. Hinahanap ako ng pera. Walang mawawala sa inyo pagka sinabi ninyo yan. Mangyayari man o hindi ang sinabi ninyo, walang mawawala sa inyo. At hindi nyo alam na yan talaga ang mangyayari. Everybody say praise the Lord. Madali lang palapitin ng pera sa inyo mga kapatid. Sabihan lang ninyo, sabi ng Panginoon, if you have faith as big as that of a grain of a mustard seed, you can command. Now command is both ways. You can command to go, and you can command to come. What do you want to command in your life? Alin ang mabigat? Pera o bundok? Alin ang mas mabigat? Pera o bundok? Mas mabigat yung bundok. Pero sabi ng Panginoon, pag kami pananampalatayang maliit, kahit na bundok, lilipat. Ngayon, ang pera, magaang yon. Kaya magsimula na kayong magsalita ngayon at sabihin, hoy, pera, lumapit ka na. Pag inutusan naman yung pera, you must be specific in what you command. Anong gusto mong perang lumapit sa iyo? Baka tagsi 5 pesos lahat, magrereklamo ka. Sabihin mo,
O una, yung lahat ng violet, lumipad na kayo papunta sa akin. Okay, utusan na ba ninyo mga kapatid? Utusan ninyo hanggang magagawa ninyo. Bawat umagang kayo ay gumising bago pumunta sa trabaho, mag-utos na kayo at sabihin ninyo, hoy, lahat ng 1,000 na violet, lumipad na kayo. Alam naman ninyo ang address ko. Kung medyo mahina pa yung pananampalataya ninyo, yung tag 50 pesos muna. Kayo mga pula na pera, magsiliparan na kayo! Alam ninyo ang address ng bahay ko! Huwag kayong magtaka. Pag kami naghanap sa inyo isang araw at sinasabi, kayo ba ito? Pagkatapos magtataka ka, sasabihin ng taong yun, may utang ho ako sa inyo. Titingnan mo, may utang. Wala kang utang sa akin. Hindi ho, meron ho. Babayaran ko na ho. Yung pala, yung mukha mo, katulad nung napagkautangan niya. Pero sa iyo ibinigay. Amen. Alin ang mas mabigat? Isang sakong bigas o isang bundok na matayog? Sinong walang bigas? Taas ang kamay. Napakadali mga kapatid, magutos nga kayo. Ilang sako ang gusto ninyo? Baka pagbabalik ko at binisita ko kayo sa bahay ninyo, puro bigas na yung bahay ninyo. Baka paulanin kayo ng Panginoon ng bigas dyan, kayo rin ang magrereklamo. Mga kapatid, babaguhin ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pagbabago ng ating salita, sapagkat ang ating salita ay may kapangyarihan. Whether sa masama o sa mabuti, huwag ninyong ipalabas ang mga negatibo riyan. Do not let hate come out of your mouth, because you will later on reap wrath in your life. Hindi palabasin yun. Baka mayroong mga kapatid ninyo, nakikita nyo sa pananampalatayang lumalago, pinagpapala. Naku, magsaya kayong kasama nila. Di ba yun ang gusto ninyo? Ang iba, ang reaksyon lang, nagsiselos. Bantay ka lang niya. Wow! Gusto mo yung pagpapalang ganon? Gusto mo ang buhay na ganon, di ba? Eh di makisabay ka sa kanyang pagpapala. Upang yung nagpapala sa taas, makikita kanya nakikisabay. Kahit wala ka, sasabihin niya, isasali ko na nga ito. Bakit ang saya-saya niya? Hindi naman sa kanya yon. Hallelujah! Talaga bang gusto ninyong maging Panginoon ang Panginoon? Babaguhin niya ang ating puso, ang ating pananalita, ang ating confession. Every time you talk, that is a confession from your heart. If your heart is not changed from a stony heart into a heart of flesh, into a heart that is changed by the Spirit, you will remain in a kind of circumstance and situation in your life until you die or until the Lord Jesus Christ comes back again without any positive result. Babaguhin na ngayon yan. Sino gusto magbago ng kanilang confession? Makapangyarihan yung salita ninyo. Ako, pinagtatawanan ako ng maraming tao nang sinabi kong magkakaroon ng gawain sa Araneta isang araw. Aapaw yan. Talagang si Kibuloy buwang na yan. Wala pang ang gawain dito, Araneta na. Laki-laki ng Araneta. Ngayon, napakaliit po ng Araneta. Amen? Ano ang gusto ninyong alisin sa buhay ninyo? Utusan ninyo. You can command it to go. Sabi mo, kahirapan, matagal na tayo nagsasama, hindi talaga tayo magkasundo. Mula ngayon, inuutusan kita, hindi ko na muling makikita ang pagbumukha mo sa pamamahay na ito. You have the authority to do that. You don't only have the authority to do that, you even have the power to do that. It's one thing to have an authority, it's one thing to have power. I have the authority to build a house, but if I don't have the power because I don't have the money, I cannot build it. I have a building permit, I have the authority to build a house. I don't have the power, I cannot because I don't have any money. But right now, you have the authority and you have the power. Pagka nagmatigas ang mukha ng poverty sa'yo, isumbong mo sa Panginoon. Panginoon, tingnan mo, di ba kung may masamang loob pumapasok sa inyo?
Patapos pinalalabas ninyo, ayaw nila, tumatawag sa pulis, sabagat ang pulis sa otoridad. Tapos nagmamatigas yung poverty sa bahay ninyo, yung mga disease and affliction sa bahay ninyo, nagmamatigas, ayaw lumabas, umiyak kayo sa Panginoon. Panginoon, tignan mo itong mukha ng poverty. Napakasama. Listen po ninyo, ayaw ko pong makisama sa Kanya. You will find later on that the Lord will make a way for you out of that dreary situation. Babaguhin ng Panginoon pati ang ating religious level, religious people, religious society. Babaguhin. Amen? Yung lahat ng mga peke aalisin ng Panginoon. Kaya wag na niyo kung dalangin bumagsak. Pagka ako'y peke, talagang babagsak ako. Wala na kayong problema doon. Sa problema na ng Panginoon yun. Pero pagka ako'y sa Panginoon, idinadalangin niyo akong babagsak, lalo akong palalaguin, magkaka-heart attack kayo niyan. Kaya huwag na idalangin yun. Huwag din yung problemahin yung mga feke. Sapagkat kikilos ang Espiritu ng Panginoon, pati ang religious society natin, babaguhin ng Panginoon ang mga real at genuine lamang ang siyang mananatili. Ang hindi po genuine, aalisin ng Panginoon, patatalsikin at hindi sila palalaguin, itatago sila. Huwag na po ninyong problemahin yun. Amen. Ang lahat po ng mga nangangaral na hindi karapat-dapat, aalisin po ng Panginoon yon. Babaguhin po ang mga motibo ng lahat ng mga ngaral. Na noon, ang motibo ng kanilang pangangaral ay upang magkapera lamang. Ay kung paanong yumaman. Ako, mayaman na si Kibuloy. Ako, mangangaral din para yumamang tulad niya. Wag, baguhin mo yung motibo mo. Hindi yon. Pagka ganon, lalo kang babagsak. Sapagkat ayaw ng Panginoon yon. Anong motibo natin sa pangangaral na ito? Upang mas maraming tao ang makakita at makarinig ng magandang balita at magbago ang kanilang buhay. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Babaguhin ng Panginoon ang puso ng lahat ng mga ngaral. Ang kanilang motibo babaguhin. Ang kanilang pag-iisip babaguhin. Ang lahat ng pagseselos aalisin. Sila ay makikisa sa mga gawain ng Diyos sa pagtataas ng Kanyang pangalan. Kahit ano po kayo, kanang grupo ninyo, pagka tayo tumatawag kay Jesus Christ, magmahalan tayo. Di ba yung utos ng Panginoon? Love one another so that the world may know that you are my disciples. There is nobody that can unite us but Jesus Christ. Denomination can't, religion can't unite us, but Jesus Christ can unite us because that was His prayer. Manalangin sa Sama na sana sila'y magkaisa tulad ng tayo ay iisa. Babaguhin din naman ng Panginoon ng Kanyang Espiritu, lalong-lalo na ang ating mga pamamahay, ang family unit. What happens when the Lord becomes the King and Lord of a nation? He will be the Savior of that nation and call the people by His name. A nation is composed of communities of family units. Every region, province, cities, towns, and barangays are composed of family units. Every family unit will bear His name in their lives, in their homes, and in their business. And the Lord will begin to bless everyone. Sino lahat dito ang gustong pagpalain ng ating Panginoon? Papasukin niya ang inyong pamamahay. Yung asawa ninyong palaging nangangaliwa, hindi na po niyo po problemahin yun. Sabagat papasok ang Panginoon doon. Lahat ng mga asawa dito na po problema dahil magalaw yung asawa nila. Maraming nakikita na iba, nagkakawatak yung bahay nila, nagkakaroon ng distraction, nagkakaroon ng malaking distraction sa family at nagkakahiwalay sapagkat ang asawa niya ay malikot, mga kapatid, at nagkakaroon siya ng problema. You will not have a problem like that anymore because the Lord is going to influence your home. He will be in your home and influence your home. Magtataka ka, yung asawa mo biglang-bigla magbabago, magkakaroon ng isang malambot na puso at espiritu at biglang tutuwid na hindi mo man pinaghihirapan. Mga asawa, huwag na yung pagsikapan na inyong mga asawa ay magbago. Hindi po magbabago yan, wala kayong kapangyarihang baguhin yan. Sabihin na lang ninyo, sabihin, magbabago ka sa pangalan ng Panginoon. At hintayin ninyo, nakikilos ang Panginoon sa inyo pong pamamahay. Amen. Ipagkikita ng Panginoon ang importansya at kahalagahan at kapangyarihan ng Kanyang pangalan. Alam ba ninyo ang pangalan ng ating Diyos? Wala pong ibang pangalan. Huwag kayong gumamit ng ibang pangalan.
Wala pong ibang pangalan. Isigaw nga natin. Yan ba ang pangalan? Isigaw nga natin ang pangalan ng ating buhay na Diyos. Huwag po kayong gumamit ng title lamang ng kanyang pangalan. Ang kanya pong tunay na pangalan ang inyong gamitin at ilagay sa inyong mga pamamahay. Hallelujah! You must know His name. Isaiah 52:6 says, "My people shall know my name." Pinoproclaim ko ngayong gabing ito, ang lahat ng gustong pagpapala sa kanilang pamamahay, tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon ng inyong pamamahay. Ito ang gagawin ninyo. Lahat ng mga pamilya sa Pilipinas na gustong magbago ang kanilang pamilya, ito lang po ang dapat ninyong gawin. Gumawa po kayo ng pangalang yan, sulat ninyo, Jesus Christ, and be sure to put that, the name above every name, Philippians 2:9, Acts 4:12, at idikit doon sa mga pintuan ng bahay ninyo. Ang ibig sabihin, ang pamamahay na ito sa Pilipinas, sakop na ng kaharian ng Diyos at si Jesucristo ang aming Panginoon at Hari sa bahay na ito. I-influence na niya pati yung mga anak ninyong drug addict, matitigas ang ulo. Sino rito may mga anak na matigas ang ulo, drug addict? Nahihirapan sila at nagkakaproblema ang pamamahay. Taas ang kamay. Huwag kayong matakot. Ngayong gabing ito, there is a decree that will come to you. The Lord is going to change your children. Yung mga anak na hindi nagmamahal sa kanilang mga magulang, magpapasimula ng i-influence ng Panginoon ng kanilang espiritu, muling mamahalin ang kanilang mga magulang. Mga magulang na hindi na nakadanas ng pagmamahal at pagkakalinga at pag-aaruga ng kanilang mga anak, i-declare ninyo ngayong gabi na si Jesucristo ang siyang Panginoon at Hari ng inyong pamamahay at isang milagro ang mangyayari sa inyong pamamahay. Babaguhin ang inyong mga anak. In every community, every family that bears His name will be blessed, spiritually, physically, materially, and financially. Huwag na ninyo mga kapatid, pakinggan muna ang sinasabi ko. Kung ang inyong puso ay hindi pa handa, ngunit ang lahat ng naritong handa, nasa harap ng kanilang mga television at handa sila, magtaas ng kanilang mga kamay. Gusto ninyong umunlad kayo? Gusto ninyong maging maginhawa ang buhay ninyo? Gusto ninyong mawalan kayo ng karamdaman? Susunod tayo sa kalooban ng Diyos? Gusto ninyong magkaroon ng kapayapaan sa pamamahay ninyo? Ilagay po ninyo ang pangalan ng Panginoon sa loob at labas ng bahay ninyo. Amen? Gusto ninyong umunlad ang business ninyo? Ilagay po ninyo ang pangalan ng Panginoon sa business ninyo. Isalin ninyo ang kanyang pangalan doon. Uunlad kayo. Gusto niyo umunlad kayo sa financial? Ilagay po ninyo ang pangalan ng Panginoon sa mga pitaka ninyo. Pitaka, ilalagay ang pangalan ng Panginoon. Ano ang relasyon noon? Huwag mo nang isipin yon. Hintayin mo na lang kung anong mangyayari sa buhay mo. Mahalin natin ang kanyang pangalan. Makapangyarihan ang pangalang yan. Ano ang mangyayari pagkang Panginoon ang siyang naging hari at Panginoon ng isang bansa? Siya ay magpapatayo ng kanyang kaharian and appoint a ministry which is prophetic in nature in order for the people called by His name to be taught the perfect way. Magkakaroon ng katuparan ang Luke chapter 12:42 to 44. Ang Panginoon ay kikilos sa isang mahiwagang pagkilos kahit ngayong gabing ito upang kayo ay pagpapalain sa lahat ng inyong kahilingan. Nandito kayong lahat, alam ko na pumunta kayo sapagat ibig ninyong magkaroon
ng pagpapala. Ang gusto ko pong pagpapala para sa inyo ay hindi lamang sa 2 o 3 araw, ngunit pagpapalang hanggang sa pagbabalik ng Panginoon ay mananatili sa buhay ninyo. Hallelujah! Ngayong gabing ito, pupulfill ng Panginoon ang kanyang sinabi sa Luke 12:42-44 na mag-a-assign siya ng kanyang alagad na magtuturo at magpapataas ng kanyang pangalan. At pagkatapos, mga kapatid, kinuha po itong kapatid ninyo mula sa denomination. It's not my will and it's not my way and ambition to be here standing before you and preach these words tonight. It is the Lord's will. Kundi kalooban ng Diyos, ito ay hindi mangyayari. Ngunit pinili ng Panginoon ang ministering ito upang itaas ang kanyang pangalan. Meron pong specific na instructions ang Panginoon sa ministering ito na sinabi sa akin ng Panginoon at sinabi niya, pagka ikaw ay lumakad, huwag kang magtaas ng ibang pangalan, huwag kang magturo ng ibang salita, at huwag kang mamuhay ng ibang buhay. Ang aking pangalan lamang, ang aking banal na salita, at ang aking buhay ang siyang iyong ipamumuhay upang makilala ng aking bayan. Now, tinawag ng Panginoon ng inyong pastor. Sang araw nang ako'y hinila ng Panginoon mula sa denomination, wala po akong alam na buhay kundi ang buhay ng denomination. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, a heavenly anointing fell upon this preacher. Hindi po upang ako ay ipataas at ako ang makikita, kundi upang maging mensahero ng katotohanan at maging mensahero sa pagpapataas ng pangalang yan na walang ibang makikita. Na magkakaisa tayo sa pangalang yan, sa buhay na yan, at sa mga salitang yan. Itatabi ang lahat ng hindi kalooban ng Diyos. Kung may mga bylaws na hindi kalooban ng Diyos, ginawa ng mga grupo ninyo, itabi po nating lahat yan, sapagat yan ang dahilan ng pagkakabahabahagi at pagkakawatak-watak. Ano pong gawin natin? Bumalik tayo sa tunay na mga batas. Anong batas? Ang mga salita ng ating Panginoon, upang tayong lahat ay kalugdan ng ating banal na Diyos. Amen. Pagkatapos, mga kapatid, itataas ang kanyang pangalan at ang kanyang buhay. Sinabi ng Panginoon, isang araw, linggo, pagkatapos ng aking pangangaral, Panginoon, pag kami naniwala at nanampalataya po, anong ipakikilala kong pangalan? Arang kong pangalan ng denomination. Hindi po ako magtatayo ng ibang denomination sapagkat napakarami na po ng denominasyon. Ano po ang pangalan aking ipakikilala? Mga kapatid, habang ako'y nakahiga, nakarinig po ako ng audible voice mula sa Panginoon at sinasabing, Jesus Christ, the name above every name. That was September of 1986. Narinig ko po ang boses na yon at sinagot ang aking katanungan. Humayo ako, sinabi ng Panginoon, sa lahat ng dako na ipadadala kita, ikaw ay pupunta. Hindi mo kilala ang aking mga tupa. Hindi ka rin nila kilala. Ngunit kilala ko silang lahat. At sa bawat lugar, syudad o bansa na ipadadala kita, tatawagin ko ang mga anak ko at kayo ay magsasama sa isang paglilingkod. Kaya pag sinabi ng Panginoon, anak, pumunta ka sa Hong Kong, kahit wala po ako nakikita roon, ako ay pupunta sapagat alam ko sa bawat dako doon may mga anak ang Diyos. In 1988, when God commanded this ministry and this pastor to come to Manila, wala pong gawain dito. Pumunta ako sapagat sinabi ng Panginoon, titipunin ko na ang mga anak ko na gagawing butil sa kanilang pananampalataya. Ito pong ministering ito ay huwag ninyong kalabanin, sapagat ito po ay ministering bigay ng Panginoon sa pamamagitan ng pahayag. Nang ako po tinawag ng Diyos mula sa denomination, ako po ay nawala sa denomination na kinalalagyan ko, na tinatawag ko na busal na pananampalataya. Kung naman kayo magalit kayong taga-busal, totoo naman yun.
na tinatawag kong busal na pananampalataya, sapagat yung pangalan ng denomination ko ay hindi pa yun ang pangalang makapagliligtas. Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat makapagligtas. Ano yun? Amen? Yan ba ang pangalang higit sa lahat ng pangalan? Tinawag po ako mula roon. Katakot-takot na pag-uusig ang aking pong natamo. Bakit? Sapagat hindi pa po naunawaan ang daan. Kahit ako, hindi ko pa naunawaan. Ngunit dapat akong sumunod sapagat ako ang pinili ng Panginoon na lumakad sa daang ito. Hindi ko rin po alam ito. Ngayon sinasabi ko na sa inyo, dahil alam ko na. Si Jonah ang napili upang pumunta sa Nineveh. Matigas ang ulo ni Jonah. Imbes na kumuha siya ng ticket, pumunta ng Nineveh, pumunta siya sa Tarsus. Sumakay ng barko to the opposite direction. Sabi ba ng Panginoon, matigas ang ulo mo, kukuha na lang ako ng iba. Hindi po ganoon ang Panginoon. Siya pa rin, pinabagyo ng Panginoon, pagkatapos iniluwas siya doon sa barkong yon. Imbis na barko ang sakyan niya, dahil matigas ang ulo niya, balyena. At ang naging una niya ay yung balon-balunan ng balyena. Nang isinuka siya, Nineveh pa rin. Hindi po naging matigas ang ulo ko kahit hindi ko masyadong naunawaan. Lumakad po ako. Hindi ko alam na ako ang padadalhan ng Panginoon sa pagdadala ng kanyang pangalan at itataas ito sa buong bansa at sa buong sanlibutan. Hallelujah! Kaya wag po ninyong kalabanin ng ministry ito sapagkat di po tinayo ni Pastor Kibuloy ang ministry ito. Ni wag po ninyong tawaging cult. Baka darating tayo sa judgment at mandidilat ang mata ng Panginoon sa inyo. Sinasabi ninyo, bakit mo tinawag na cult itong aking paglilingkod na itinayo? Amen? Pagka kayo ay tupa ng Diyos, pakikinggan ninyo ang boses ng Diyos. And if you do the will of God, you will know if my doctrine is from me or from God. You have the liberty and freedom to even ask Him. You can go home tonight and then kneel down in the privacy of your own room and ask the Lord, Panginoon, nagsisinungaling ba itong si Kibuloy o totoong sinasabi niya? Sagutin mo nga ako. The Lord will answer you. He said, ask and it shall be given unto you. Knock and it shall be open. Seek and you shall find. Pagka po'y dinadalangin yung ministry ito, lalo kayong pagpapalain ng Panginoon. Palakpakan natin ang lahat ng dumadalangin sa ministry ito. Hallelujah. Kayong lahat na dumadalangin sa ministry ito, mahal na yung ministry ito, kayong nasa TV na nagmamahal sa ministry ito, pagpalain kayo ng Panginoon. Praise God. Nananalangin. Tumatawat po ako ng tambak na mga sulat. Anong sinasabi? Mahal ka namin, Pastor. Hindi mo kayo may kilala. Mahal ka namin. Buong Pilipinas, tumatanggap ako ng sulat. Idinadalangin ko ang lahat ng nagmamahal sa ministry ito na lalo kayong pagpapalain saan man kayong lupalop ng Pilipinas. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Noong 15th century, if I'm not mistaken, pumunta si Magellan dito sa Pilipinas. Lumuhod doon sa baybayin ng Limasawa. Dala-dala ang malaking krus at inangkin ng Pilipinas para kay King Philip of Spain. Nagpasimula noon ang centuries after centuries of indoctrination by religion. This nation of ours has been claimed religiously by Magellan to belong to Spain. And while we belong to Spain for 400 years, before we got our freedom from Spain, tayo ay na-indoctrinate sa religion. Ngunit ang religion ay maganda sapagkat magbibigay ng knowledge sa tao kung ano ang Diyos at takot sa Diyos. Ngunit ang relihiyon ay katotohanan hindi makapagbabago ng tao. At ang relihiyon ay hindi makapagliligtas ng kaluluwa. Maaaring makapagturo sa takot sa Diyos, kaya tayo takot sa Diyos, ngunit hindi po makapagbabago ng inyong kaluluwa, ng inyong puso, ng inyong isip, at hindi po makapagliligtas ng inyong kaluluwa. Hanggang doon lang po ang relihiyon. Ngayon, after how many centuries, maybe 5 centuries, a servant of God has been anointed to stand in the Philippines and reclaim the Philippines for Jesus Christ once again. Merong isang congressman
nag-propose na ang Pilipinong pangalan ay alisin sapagkat yan daw ay may bahid ng colonial mentalism. Bakit? Sapagkat yan po ay galing sa pangalan ni King Philip. Yung Philippines galing kay King Philip, kaya tayo ay Filipino. Colonial pa daw tayo, dahil colonized tayo. Para maalis ang colonial mentality natin, alisin daw ang pangalan. I believe in changing name because the Lord changed names. But changing names by man will not do something to your heart without the Spirit of God. I believe that today, as I reclaim the Philippines together with you for King Jesus of heaven, let us change our name. What's your name? I'm a Catholic. What's your name? I'm a Baptist. What's your name? I'm a Methodist. Let's change those names. Ang relihiyon na pangalan hindi makapagliligtas. Mahal ko ang relihiyon dahil nagtuturo sa takot sa Diyos. Pero totoong-totoo, sa katotohanan, sa totoo lang, hindi po makapagliligtas ang relihiyon. Amen? Mahal ko ang relihiyon dahil nagtuturo sa takot sa Diyos. Ngunit, pagka nag-graduate tayo sa takot sa Diyos, kailangan pumasok tayo sa kaligtasan. Sino natatakot sa Diyos dito? Taas ang kamay. Pagka natatakot kayo sa Diyos, nakita ninyo ang kaharian. Pero, ang pagtanaw lang sa kaharian, hindi kayo maliligtas pa. Sabi ng Panginoon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Have you seen the kingdom of God? Lahat kayo may relihiyon dito, taas ang kamay. Nako, nagsinungaling kayo. Lahat kayo dito may relihiyon, alam ko yun. Pagka kayo ay may relihiyon, nakita na ninyo kaharian ng Diyos. Pagka hindi pa kayo nagbago at may relihiyon kayo, nakita lang ninyo ang kaharian ng Diyos. Ngunit para maligtas, kailangan makapasok kayo. Anong sabi niya? Except a man be born of water and hope, the Spirit, papalitan ng Espiritu mo. Espiritu mo talks about your heart also. Papalitan ng Espiritu mo. Ibo-born again ang Espiritu mo. Ibo-born again ang puso mo. Papalitan ng bago. Para makapasok ka. Pagka nagbago ka na, papasok ka na. Sinong may relihiyon dito, ngunit malakas magsigarilyo? Sinong may relihiyon dito, ngunit 10 ang babae? Sinong relihiyoso dito, ngunit malakas tumoma ng tanduay? Nakita lang ninyo ang kaharian, di pa kayo nakapasok. Sinong gustong maligtas at makapasok sa kaharian? Babaguhin ng Panginoon ang inyong espiritu at puso ngayong gabing ito upang kayo ay makapasok sa kanyang kaharian. Amen! As I kneel down in this 6th anniversary celebration together with you, bearing the banner of Jesus Christ, the name above every name, we proclaim Him King of Kings and Lord of Lords in the Philippines. Once more, we reclaim this country, this nation, not for the King of Spain, but for the King of Heaven, Jesus Christ, the name above every name. We claim the entire nation of the Philippines for the King of Kings and the Lord of Lords, the Lord Jesus Christ. Mula ngayon, ano itatawag sa inyo? He said He will set up a people called by His. Are you a people called by His name? What is His name? If my people which are called by my name. Naku, kay Kibuloy yan. Nagkakamali kayo. Hindi po sa akin yan. Ako ang unang nagpasakop sa pangalang yan. Bakit hindi pwedeng magpasakop yung iba? Sapagkat may kaharian pa silang sarili. Alisin po niyong kaharian. Mga kapwa ko mga ngaral na nakikinig sa akin ngayon sa harap ng inyong television o dito sa auditorium na ito, natatakot kayo na makipag-isa sa akin sa pagtataas ng pangalang yan. Sabi ninyo baka mawalan kayo ng income. Lalong lalaki ang income ninyo. Matagal na kayong humihingi ng simbahan sa Panginoon, hindi pa kayo binigyan. Pagka kayo nagpasakop sa Panginoon, bibigyan kayo ng pangalan. Makakapunta pa kayo sa lugar na hindi pa ninyo napuntahan. Mawawala ang poverty ng ministry ninyo.
Napakarami po, durugo ang puso ko sapagat nakakakita ko ng maraming mga mangangaral na naghihikahos. Sino nagpadala sa iyo? Ang Panginoon. Napakalupit na Panginoon mo. Sapagat pinababayaan ka niya. Sabi ng Panginoon, once I was young, now I am old, but I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging for bread. Aalisin ng Panginoon ang lahat ng karukhaan sa buhay mo. You deserve the blessings of God because you are the children of the King. Pagkatapos na napasukan na, mga kapatid, ang bawat Pilipino ng kanyang salita, nagbago ang puso, nagbago ang isipan nila. Ang mga puso at mga isipang nagbabagong yan, kinikilala si Jesus Christ ang hari ng kanilang buhay at ng kanilang pamamahay, magbabago. Unti-unti aalis ang lahat ng bunga ng laman, kasamaan, masamang isip, masamang espiritu, aalis lahat yan. Papasukan ng pag-ibig, babalik sa kanilang pamamahay, magdadala ng pag-ibig. At ang sosyedad na nagdadala ng pag-ibig, bawat mga pamilya, darami-darami sa buong Pilipinas. At ang Panginoon ang nakadikit sa kanilang mga pamamahay. Isang sign na siyang Panginoon ng pamamahay na yan. Darami sa buong Pilipinas yan. Pagkatapos magkakaisa. At yan ang government unit natin sa bawat dako na mayroon Jesus Christ na pamamahay called by His name. Hindi na po maghihirap ang ating gobyerno sapagkat ang lahat ng babaguhin ng Panginoon. Kung sila'y magnanakaw, hindi na sila muling magnanakaw. Kung sila'y pumapatay ng tao, marderer, hindi na po sila papatay. Kung sila'y may mga sasamang bisyo, aalisin ang kanilang bisyo, magbabago sila at lalapit. At pagkatapos, kikilalanin siya na hari ng mga hari ng kanilang kaligtasan, Panginoon ng Panginoon ng kanilang mga kaluluwa. Maaalis unti-unti ang problema ng ating gobyerno sa Pilipinas. Lilinisin ng Panginoon ang lahat ng yan. Sinabi ng Panginoon, anak, bago matapos ang service na ito, tinanggap mong walang bayad, ipamigay mong walang bayad sa lahat ng dadalo. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Lahat ng nasa bleachers doon sa taas, all of you, nasa labas, at nakatanaw lamang sa inyong mga screens, praise God. In the name of Jesus, lahat ng aangkin sa pangalan ng Panginoon at lahat ng tatanggap sa Kanya bilang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, at hari sa kanyang pamamahay, magiging bago ang takbo ng buhay mo. Lahat ng kadimalasan ay aalisin at ang lahat ng pagpapala ang siyang susunod sa pamamahay mo. Babaguhin niya at i-influensyahin niya ang buhay mo. Puso mo, espiritu mo, babaguhin. Buong Pilipinas ay babaguhin para sa kabutihan ng mga anak ng Diyos na natatakot at nagsasamba sa Kanya. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Pakitaas po ang ating mga kamay. Huwag po ninyo ibaba ang mga kamay ninyo. Ang pagtataas ng kamay ay mayroong isang kapangyarihan na kahit sa Old Testament ay pinagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Amang banal, salamat po ngayong gabing ito. Napakadakila ninyo at ang inyong kapangyarihan ay walang pagbabago. Lahat po ng mga anak ninyong nagmamahal ngayong gabing ito, ngayong sandaling ito, nakahawak po sa point of contact, Acts 19:12, ng inyong kapangyarihan mula sa inyong lingkod. Ang iba sa inyo ay lalabas dito, magkakaroon ng spiritual visitation sa inyong pamamahay. Ang inyong buong pamamahay, lahat ng inyong mahal sa buhay, titipunin ng Panginoon at ipakikisama sa pananampalatayang butil na ang Panginoon ang nakataas. Matagal mo na silang idinadalangin. 2 taon mo nang idinadalangin. Wala pang nangyayari. Paglabas mo dito, huwag ka nang magsumikap pa sapagkat sinagot ka na ng Panginoon. Pasalamatan mo na lamang siya.
Ikaw pumasok ka rito, anak ng Diyos. Mabigat ang puso mo. Nag-aalala ka. Malungkot ang buhay mo. Meron kang mahal sa buhay na dinadalangin ngayon. At may sakit siya. Kapatid, alam mo ba ang petisyon mong yan ay dinala na ng mga anghel ng Diyos at yan ay papunta na sa kanyang kaharian? Hintayin mo ang kasagutan. Anghel din ang susuguin ng Diyos na magdadala sa kagalingan ng iyong mahal sa buhay. Kayong lahat na may problema sa financial na pumunta rito, mabigat na problema sa financial, may pagkakautang kayong malaki, at iyan ang nakapagpawala sa inyong kagalakan, matuwa ka kapatid, sapagkat isang milagro ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Isang milagrong financial na pagpapala ang darating sa iyo sa loob ng linggong ito. Angkinin mo sa pangalan ni Kristo Jesus. Ikaw na may dinadalangin, matagal mo nang idinadalangin ng isang bagay, matagal na yan, hindi ka pa nasasagot ng Panginoon. Ngunit dumalo ka ngayong gabi dito. Matuwa ka, magalak ka sa paglabas mo, sapagkat narinig na ng Panginoon ang iyong dalangin. At ang kasagutan ay dala-dala mo na sa mga sandaling ito. In Jesus' name. Hallelujah. Ikaw naghahanap ng kaligtasan. Huwag kang mag-alala, sapagkat tinuturuan ka na ng Panginoon kung saan ka dapat dalhin. Kung saan ka dapat magpasakop. Walang iba kundi sa kanyang buhay, sa kanyang pangalan, at ang kanyang salita ang siyang iyong kainin at siyang iyong ipamuhay. Lahat po tayo ay sumunod. We claim the Philippines and all of the family units for the King of Kings and the Lord of Lords in the Philippines. Jesus Christ, the name above every name. In Jesus' name, I accept you as the King and the Lord and the Savior of my life and that of my loved ones. From now on, the curse in my life will go, and blessings from the Lord will start to come. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive
you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.